Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi namin kayo inuunggoy o niloloko sa balitang ito. Pero sa New York City sa Amerika, may isang pirasong saging na nabenta sa halagang mahigit 360 million pesos. Magkanong saging sa inyo ngayon? 20 kada piraso? Halos 100 pesos ba kada kilo? Here it is, in all its splendor. Wala yan sa saging na ito na naka-duct tape sa isang puting pader. Nabenta lang naman kasi ito sa halagang 6.2 million US dollars o mahigit 365 million pesos. I repeat, mahigit 300 milyong piso para sa isang saging. Ang saging sinubasta sa Sotheby's Auction House sa New York City kamakailan lang. Sino naman kaya ang handang gumastos ng daang-daang milyon para sa prutas? Likhang sining na ito. We're going to begin $100,000 at $800,000. Ang nag-viral na saging likha ng Italian artist na si Maurizio Cattelan, tinawag niya itong comedian. Ang nakabili sa naturang artwork, isang Chinese national na founder ng isang cryptocurrency platform. Di bali na raw na milyong-milyong dolyar ang halaga nito. Naniniwala naman siya na ang nabiling likhang sining ay nagre-represent ng isang cultural phenomenon at magiging bahagi ito ng kasaysayan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Gugulong na bukas sa Bicameral Conference Committee ang mahigit 6.3 trillion peso proposed 2025 national budget matapos lumusot sa Senado at Kamara. Sa ngayon, tapyas pa rin ang pondo ng Office of the Vice President at ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program, inilaan muna sa ibang sektor. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala nang diskusyon sa plenaryo ang pagpasa sa panukalang 2025 national budget sa Senado kagabi. Sa caucus o pribadong usapan na lang inayos ang mga gustong amendment ng mga senador. Sa huli, 18 senador ang bumoto pabor sa 6.352 trillion peso national budget habang nag-abstain si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanatili sa 733 million pesos ang budget ng Office of the Vice President matapos tapyasan ng Kamara ang hinihinging 2 billion pesos ng OVP. Pero ayon sa ilang senador, mahabang diskusyon kahapon kung dadagdagan pa ito. Paliwanag ni Senate Committee on Finance Chair Senador Grace Poe, sapat naman na ito para tumakbo ang opisina. May mga redundant na programa rin daw ang OVP at wala namang hinihinging dagdag na pondo kaya hindi na nila ito tinaasan. Pero nilinaw ni Poe na hindi sila sarado sa posibilidad na mabago ang budget sa Bicameral Conference Committee. Malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request and written letter na nagsasabing gusto nila kasi kailangan talaga nila itong mga programang ito. Subalit sinigurado natin na meron silang kakayanan na gawin pa rin ang kanilang mandato. Isa sa mga nagtulak na taasan ng OVP budget si Senador Bato de la Rosa, pero susunod daw siya sa kagustuhan ng liderato ng Senado. We need mercy. Justification is not needed. We respect the leadership of the Senate. So, that's it. Yun na lang. Huwag mo na lang kami pag-aawayin kasi ayaw namin kagulo yung aming institusyon. Kami, si Joel Villanueva, Senator Bongo, si Senator Villanueva, Senator Aimee, ako, and many more. We try to make adjustments. Sa BICAM na rin pag-uusapan ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda sa Kapos Kita program na itinutulak ng mga kongresista. Pero sa bersyon ng Senado, tinanggal ang 39 billion pesos para rito dahil marami pa raw silang tanong ukol dito. Who are the recipients of AKAP? What are the criteria for it? The proposal ni Senator Aimee, Vice Chair of Finance for DSWD, is i-lodge na lang sa DSWD, ICE, di ba? Yung mga ganon. So, okay. Marinig natin sa House, bakit hindi pwede at bakit hindi mas epektibo yon? Ang pondo para dapat sa AKAP, nilagay ng Senado sa pensyon ng senior citizens, livelihood programs ng mga magsasaka, childcare assistance at iba pa. Bukas sisimulan ang BICAM kung saan pag-iisahin ng Senado at Kamara ang bersyon nila ng 2025 national budget bago ito pirmahan ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, nadagdagan ang weather systems na magdudulot ng mga pag-ulan sa bansa. Una riyan ang shear line na makakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Tuloy-tuloy rin ang ihip ng hanging amihan at epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, magsisimula ng ulanin ng Northern Luzon. Umaga pa lamang bukas, magtutuloy-tuloy yan sa hapon at meron na ring pag-ulan sa Mimaropa at Bicol Region. Halos buong Visayas at Mindanao rin ang uulanin. Heavy to intense rains ang mararanasan sa maraming probinsya kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide sa Metro Manila. Posibleng maalinsangan pa rin ang panahon pero magbaon pa rin ang payong panghanda sakaling may biglaang pag-ulan. Dahil naman sa amihan, nananatiling maalon at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat sa northern at western seaboards ng Northern Luzon. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga mabibigat at mapanghamong pahayag ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ang mga binitawan nilang salita, meron na bang pananagutan sa batas? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Mabigat! Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Mapanghamon! I'm challenged to the military itself. Kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Pero anong pananagutan sa batas kung meron man ng ganitong klase mga pananalita? Para sa mga abogado na kausap namin, hindi na lamang ito simpleng freedom of speech o kalayaan sa pagpapahayag. Ito kasi pinag-uusapan natin dito ay halimbawa newly constituted authority, do so presidente, tapos public officer yung sangkot. Although hindi ka dapat ma-penalize for your speech, but there are certain speeches like incitement. Under the revised penal code, may ilang speeches na nape-penalize. Para kay dating Integrated Bar of the Philippines, President Attorney Domingo Cayosa, maaaring pumasok sa paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang pagbabanta sa buhay. Partikular sa Section 4 nito na itinuturing na terorismo ang paggawa ng anumang makakapatay o makakasakit o makakapaglagay sa panganib sa isang tao. The anti-terrorism law kasi, very broad. Okay. And if you were the prosecutor, you would rather use this, number one, because you have more leeway. It punishes threat to commit terrorism, Section 5. Okay? It also punishes conspiracy to commit terrorism. And what's conspiracy under that law? 2 or more. You sow fear, di ba? Or you intimidate the government. Pero hindi rin daw kailangan na isagawa na ang plano bago mapanagot. The act itself need not be executed. Because nga, if it's anti-terrorism law, a plan, a proposal, a conspiracy, even if you don't execute, is already covered by the law. That doesn't need for the threat to be active. The fact that the threat is made could already be penalized. Dagdag pa ni Cayosa, bukod sa Estado, meron pa raw pwedeng magreklamo para sa libel o slander. Ang pinakamatinding complainant dyan with respect to the Vice President is the First Lady. Because she made allegations that, di ba, sabi niya siya naman, pinagmumura-muna sila. Siya naman may pasimuno dyan sa pagbibigay ng mga envelope for pagbabribe, di ba? In the sense, yung sinasabi niya, pinadala mo pa video. So you are actually imputing a crime against the First Lady. Sa mga pahayag naman patungkol sa pagbawi ng suporta ng militar sa Pangulo sa mga katulad na sitwasyon, pwede raw ito maging basehan para sa reklamong inciting to sedition. If those statements or utterances that you make tend to disturb the person from performing the functions of their office, so that's an arguable element. If it could instigate others to do it themselves, no, for unlawful purposes. Pwede din if your speech will lead to stirring up the people against lawful authorities. Pero maaaring di raw ito madaling patunayan. Suggestive yung statements, no, hindi siya explicit in the incitement, but I think that
while it may be difficult to prove the intent, kung ako yung huwes, titingnan ko rin naman yung kabuuan. In effect, ang sinasabi niya, kayo sabihin nyo na lang siya, parang withdraw of support. Yes. The usual scheme na ginagamit para hindi maging coup d'etat because our laws now define punish coup d'etat. Ang nakalagay doon, swift attack. So, ang ginagawa ng mga gustong maghikayat ng ganyan coup d'etat, hindi nila sasabihin labanan yan. Sasabihin, mag-withdraw kayo. Para sa mga abogadong nakausap namin maaga pa sa ngayon para masabi kung ano-ano talaga ang mga naging paglabag sa batas. Kailangan pa ng masusing investigasyon para makapaghain ng matibay na kaso. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ipinakita ng PIDEA sa Quad Committee ang matrix na nagpapakita ng malalim umanong koneksyon ng Pogo sa iligal na droga kung saan kasama si Senador Bongo. Pero pinunoyan ng ilang kongresista dahil nang usisain sa pagdinig, lumalabas na hindi pa ito lahat na-verify. Nakatutok si Ian Cruz. Sa matrix na ito, pinakita ng PIDEA sa Quadcom ang masalimuot na mundo ng Pogo at mga koneksyon nila sa iba't ibang krimen at sindikato sa bansa kasama ng iligal na droga. Sa presentasyon ng PIDEA, iniugnay nila ang isang Alan Lim na isa raw drug personality na wanted sa China, isang casino junket operator at sangkot sa iba't ibang krimen tulad ng kidnapping. Incorporator daw si Lim ng kontrobersyal na Pharmaly Corporation na nakakuha ng 11 billion peso government contract para sa COVID-19 pandemic supplies noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Sabi ng PIDEA, si Lim ay malapit na kaibigan ni Senador Bongo na nooy Special Assistant to the President at kay Michael Yang na dating Economic Advisor ni Duterte. Pero nadismaya ang mga kongresista nang usisain ang PIDEA sa matrix nila. Sinabi nyo kanina, si Alan Lin ay involved sa illegal drugs. So, ang ibig bang sabihin, involved din si Senator Bongo sa drugs since kinonect nyo po siya. So, ano po yung ibig sabihin po nung arrow nyo? Ma'am, according to our informant, they are just close friends. That's why we just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. That's why we have these incorporators, just to interlink them. And we are still digging that what we can have against these people. It is not yet complete, ma'am. Close friends. So, alam po ni Bongo ang mga trabaho po ni Alan Lin. Na alam po ni Senator Bongo, dahil sila ay close friends, alam po niya na si Lin ay involved sa illegal drugs. That would be answered by Senator Bongo, ma'am, not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet of what their transactions is. So, sorry po, Asek Gumban. Wag po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kinokonek-connect nyo, tapos ang title nyo ay illegal and Pogo drugs connection. It also would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Asik Gumban, huwag tayong magkakamali because you do not want to accuse a wrong person. Asik Gumban. Yes, Mr. Chair. Itinanggi naman ni Senador Bongo na kaibigan niya si Alan Lim. Panahon ng eleksyon ngayon, siraan. Kukulayan ka ng itim para pumuti yung iba. Rehash na naman po ito, yung napaka-irresponsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Ito na ang ika-12 hearing ng Quadcom ukol sa Pogo at drugs. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong kinakaharap kabilang ang mga inihahandang kaso laban sa kanya at ang usapin ng pagpapa-impeach sa kanya. May tugon din siya sa Quezon City Police na nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Mula Zamboanga City, tinutukan niyan live ni Marisol Abduraman. Marisol?
Nagpunta dito sa Zamboanga City si Vice President Sara Duterte para mamahagi ng tulong. Sa press conference, sinabi ng bise na natatawa na lang siya sa mga isinampa at inihahandang mga reklamo laban sa kanya. Paniwala si Vice President Sara Duterte, hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya. Kabilang ang sinasabi ng National Bureau of Investigation na grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Dahil sa kanyang sinabing kung papating siya, may kinausap siyang papatay din kay Pangulong Bongbong Marcos. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Ginawa na raw ito ng Marcos administration nang kasuhan si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Tanong ako sa Negros kung anong nangyari doon kasi nga tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. So sa pinang pagpapa-impeach umano sa kanya, pwede daw nila itong subukan. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. Muli namang iginit ng bise na active at totoo ang banta sa kanyang buhay at may duda si Duterte kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon para daw makaupo si Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, pipili sila doon sa mga members ng Congress. Baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Tungkol naman sa isinampang reklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang Chief of Staff noong Sabado, sinabi ni VP Sara na maghahain din siya ng sarili niyang reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Bukod dito sa Zamboanga City, nagpunta rin kaninang umaga sa Basilan si Vice President Duterte at namahagi rin ng tulong. Bukas, biyaheng Pangasinan naman siya bilang bahagi pa rin ng kanilang paggunita ng OVP anniversary. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Iniimbestigahan ng Justice Department ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa bantang pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pati na rin ang hiwalay ng mga pahayag ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa suporta ng militar sa Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng sabina na inisyu ng National Bureau of Investigation, iniimbestigahan na ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte para sa posibleng paglabag sa RA 11479 o anti-terror law. Ayon sa DOJ, maaaring may paglabag si VP Sara
partikular sa Section 4 na Acts of Terrorism at sa Section 5 na Threat to Commit Terrorism sa ilalim ng batas na pinirmahan mismo ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Klaro sa ating batas na kapag kayo ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism. Lalo na po kung ang purpose niyan ay to intimidate and create an atmosphere or sow fear. Tandaan niyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Kaasa po si BP Sara at ang taong bayan na magiging parehas po ang NBI. Iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si BP Sara sino ba yung nagtetret sa kanya. Pangako ng DOJ, susundin ng due process. We will apply the full force of the law to everyone without any distinction. No one is above the law. Gumugulong na rin ang investigasyon ng binuong task force. Kasama na rin sa iniimbestigahan ang mga pahayag ng dating Pangulong Duterte na tinawag ng DOJ na bordering on seditious, pati na ang sinasagawang pagdinig sa confidential funds ng OVP sa Kamara. Not only grave threats, not only sedition, but corruption can also be a matter that should be lodged in courts for determination whether there was actual misuse of funds as the public official, and that is among the things that we will investigate and work on. And we are just awaiting the formal referral of the proceedings before the Quadcom to be given to the Department of Justice. Ang NBI sinisimulan na rin ang investigasyon sa mga pahayag ng dating Pangulong Duterte. Pinag-aaralan naming mabuti yan. Anything can happen. Pwedeng ako dumalaw or imbitahan namin si former president. Ganun po. Sa gitna ng mga investigasyon, naghain naman sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay VP Sara si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Dahil daw ito sa banta ng Vice Presidente na ipapatay si Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Literally, napa-fly me to the moon ang family drama series na Pulang Araw dahil ipadadala yan sa buwan sa tulong ng isang proyekto. History in the making dahil first and only Pinoy series sila na napiling masama sa proyekto. Ang reaction ng cast, ichichika ni Nelson Canlas. Mala Art Gallery sa buwan? Yan ang goal ng Lunar Codex Project, kung saan pagsasamahin sa time capsule ang mahigit 40,000 creative works of art tulad ng musika, pelikula at mga programa para i-preserve para sa susunod na henerasyon. Ang mga likhang sining mula sa 185 countries at territories, pati sa 160 indigenous nations sa buong mundo. Representing the Philippines, ang kauna-unahan at nag-iisang Pinoy TV series na kasama sa time capsule ang Pulang Araw. Ito ang Polaris Collection na ang launch sa Lunar South Pole Region ay sa October 2025. Napili ang serye dahil sa pagsasalaysay ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa, pati ang tapang ng mga Pilipino noong panahon na yun. Yun na nga eh. Makita na nila ako sa moon. Diba? And nakagulat kasi honestly, first time ko siyang marinig na may ganun palang concept. Balita ko nga na bilang lang ang mga inilalagay doon. So parang ang sarap lang sa pakiramdam na isa na tayo doon. Yes. Pero bakit nga ba sa buwan? Ang buwan daw kasi ang nakikita ng Project Lunar Codex na hindi maapektuhan ng mga pagbabago tulad ng gyera at climate change at inaasahang tatagal ng maraming siglo. Gamit ang makabagong teknolohiya, kinumpres ang mga imahe para madala sa buwan. Bukod sa Pulang Araw, kasama rin ang musika ng SB19 sa hanay ng mga works of Pinoy artists na maipapadala sa buwan. It costs about $1 million per kilogram to send things
out into space. That's very expensive. But one of the biggest things that we've done is we've used semiconductor technologies on something called nanofish. And I can bring this up closer to the screen, and you can see that this little disc, which is the size of about an American quarter, has little dots on it. Well, each of these dots is actually the page of a book or a catalog, an art catalog. So you can miniaturize an art catalog, something like that. Isang karangalan naman daw para kina Alden at Barbie na mapasama sa proyekto ang serye. Kanina nga this morning, in-announce yan ni Direk Dom, and we're very honored na napili yung proyekto namin para magkaroon ng opportunity to be part of the Lunar Codex project. So maraming salamat for the opportunity po. We are all very honored and surprised actually dahil hindi namin talaga inaasahan na mapapabilang kami. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Hindi nakakaumay ang Paskong Pinoy na bawat taon iba't iba ang pakulo at tema. Tulad na lang ng Candyland sa Nueva Ecija at ang Intergalactic Christmas Experience sa Pangasinan na hango sa sikat na pelikula. Nakatutok si Dano Tingkungko. May the force of Pasko be with you. Ganyan ang ganap sa Bayambang, Pangasinan sa kanilang Star Wars-themed Christmas display. Feel na feel ang pagiging Skywalker dahil sa Stormtrooper, Yoda at iba pang karakter. Wala ring dark side dito dahil gamit ang digital projection mapping, Intergalactic Christmas ang feeling. Hindi naman nakakaumay ang Christmas pasyalan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Bawat sulok may sweet treats, dessert-inspired pati Christmas tree. Moon gazing, pwede ring pictorial, may 5,000 rosas pang umiilaw. At kung magutom, may restaurant na ang pagkain fresh from the farm. Dagdag sa dinarayo sa City of Pines ang kakabukas lang na Rose Garden, kung saan 15 minutong ma-enjoy ang kanilang umiilaw na fountain. Sa Boracay naman, kanya-kanyang paandar na ang mga resort sa Christmas display at hindi mawawala ang mga giant Christmas tree. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco, para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ito ang